Buenas noches, Señora Isabel. Oo, ginang. Nandiyan na pala kayo. Tuloy kayo. Sino kaya ang kasamang bisita ni Don Santiago? Buenas noches, Ginoo Ginang. Ay papakilala ko, si Juan Crisostomo Ibarra. Magandang araw. Magandang araw. Nako, nagsayang ka lang ng pera sa pagpunta rito. Wala kang ibang kakainin, kundi tinula sa mga handaan at natutulog na hindi nasisiyahan. Tandaan kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indyo. Baka General, baka magdamdam si Kapitan Tiago. Nakayamot ang bansang ito. Halatang iba ang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Mga mahal kong panauhin, halina't pumunta tayo sa pagkainan. Handa na ang hapunan. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon na po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang ay nalimutan na ang iyong bayan. Ang totoo po niyan ay parang ang aking bayan ay tila nakalimot sa akin. Lagi ko iniisip ang aking bayan kahit na ako'y malayo. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victoria. Kahit kailan ay hindi ako nakalimot sa aking bayan. Sa mga bansa na puntan mo, ano ang naganda mo at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya, ay wala na ako naibigan pa, kundi ang ating bansa. Pagkatapos ko kasing mabasa at mapag-aralan ang kasaysayan at kultura ng isang bansa, ay nakalilimot ko na rin ang magagandang kung naala sa bansang iyon. Ngayon ay isa kang bulag na hangal. Kidjo, bakit ka pa nagsayang ng pera upang pumunta ng Europa kung wala ka namang nagustuhan? Ang iyong mga napag-aralan ay alam din naman ng kahit sinong mag-aaral na tanungin mo sa ating bansa. Senyores, Kapitan Tiago, kababalik ko lang mula Europa kaya't naway maintindihan nyo na kailan ko agad na lumisan. Pupunta pa ako ng San Diego sa Makalawa, pero sa Todos los Santos kaya't may kailangan akong kataguin. Hindi ka na ba talaga mapipigilang umalis? Sana mahintay mo pa ang pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. Alam kong matagal ka pa niyang hihintayin. Paumanhin akin doon, ngunit mahalaga ang aking katatagpuin ngayon. Muchas gracias sa hapunan, Kapitan. Walang anuman, Ibarra. Patubayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Nakita ninyo? Minsan ay napakasama ng magiging langan ng pagpapadala ng inyong mga anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki ang kanilang ulo at itinuturing ng sarili na mas mataas, nawawalan sila ng galang. Aray! 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 Ba't nasilakta ng bata? Nakita iyon ng mga tao, sinakluluhan niya ang artilyo. Dinala sa pagamutan, kinalaunan ay namatay ang artilyo, na inyang kinakulong ng iyong ama. Ibarra, lumabas na ang kanyang mga lihim na kawal, kasama si Padre Damaso. Malapit na sana siyang makalaya noong hindi napatunayan sa tribunal na ang kanyang kasalanan. Ngunit, inakusihan siya ng mga pangsalang hindi niya ginawa. Ko lang nalaman ang tunay na nangyayari sa aking mahal na ama. Napakalupit ng sinapit ng aking ama. Paalam po, ngunit kailangan na umalis. Ipaubayan na lang natin kay Kapitan Tiago. Muchas gracias, Tinente, sa pagbahagi ng iyong sa nangyari sa aking ama. Dinada, Senyora Ibarra. O Iya, Maria, bakit mag-isa ka lang? Tila malungkot ka. May problema ka ba? Wala naman po. May iniisip lang. Gusto mo bang magbakasyon? Saan mo gusto pumunta? Sa Malabon or sa San Diego? Sanjay. Kinsan, pwede ko ba makausap ang aking pamangkin? O Maria, nandito na pala yung hinihintay. Nandito ka na pala, Don Crisostomo Ibarra. Teka, bakit mo yan ginawa?
Sige. Maiwan ko muna kayo. May mamalay ko muna pala ako. Ako rin. Naiaasikasuhin mo na ako. Naisip kong dumalaw. Akala ko nakalimutan mo na ako. Hindi kita makakalimutan mo. Kahit sa aking mga panaginip, ikaw ang laman. Hindi ka pwede mawala sa puso't isip ko. Naalala ko minsan na pinapagalitan ako ng aking profesor. Sinabi niya sa akin na kalimutan na kita, ngunit ikaw pa rin ang nasa puso't isip ko. Totoo ba ang sinasabi mo? Kahit kailan, hindi ako magsisinungaling sa iyo, Maria. Lahat na sinasabi ko ay nasa puso't isip ko. Kahit kailan, napakabulero mo. Sandali, nalala mo ba ito? Yan ba ang sulat ng ako'y umalis? May iba ka bang sinulat sa akin na ko? Ano ba ang sinulat ko dyan? Maraming kasinungalingan. Sinabi mo rito na kailangan mong umalis sa ibang bansa o sa kagustuhan ng iyong ama. Oo nga pala. Bakit? May problema ba? Kataliman kong may gagawin pala ako. Kailangan kong dumaya sa aking bayan upang pumunta sa puntod ng aking ama. Dumayo ka na, hindi kita pipigilan pagdating mo ron. Ilagay mo ito sa puntod ng iyong ama. Huwag kang mag-alala. Magkikita tayo muli. Kay mag-iingat ka, Ibarra. Mahal na mahal kita, aking Ginoo. Maraming salamat sa iyong pag-unawa. Aking binibini, mahal na mahal kita. Lumakad ka na, mag-iingat ka, Ibarra. Mahal na mahal kita. Wala at. Uy, ibang lugar na tayo magupay. Bagong-bago pa yan. Pare-pareho ang bagong libing yan. Ayoko na. Nagdugo pa ang mga buto at ang buhok. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo kinukay? Sino may utos? Sino pa, kundi ang turang malaki. Anong ginawa mo? Natanggal ang mga pako dahil kaya't lumabas ang kalahating katawan ng bangkay at sakan ng baho ang bangkay at binubuhat ko pa iyon gitna ng malakas na ulan. Ayoko na magupay. Sigurado ako magugustuhan to ng aking mga anak. Teka, saan na ba sila? O Pedro, nandyan ka na pala. Sino ba yung nasaan? Kaya nga dyan. Para sana sa mga anak natin yan. Ano pinapalabas mo? Hindi ako kumakain. Sige, kumain ka na. Wala akong gana. Pagdating ng mga anak mo, bigyan mo ko ng sahod nila. Paano namang anak ko? Ano ang kakainin nila? Kawawa naman sila. Kaya mo natin, Crispin. Gano ba kita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso, bakit ba? Nice kung bayaran mo ang sinasabi nilang inagaw ko. Sira ka ba? Di ba 32 piso ang ibintang nila sa iyo? Bakit 1 taon pa yan? Magtrabaho, hindi ko mabayaran yan. Ngunit, wala talaga ako ninakaw. Wala akong ninakaw. Kuya, kapag nalaman to ni Inay, natatakot ako. Tahan na, Crispin. Hindi rin. Saan pala kayo, Ginoo? Nabala ko pa ata kayo. Ano po may paglilingkod ko sa inyo? May isa sangguri lamang po sana ako sa inyo. Ano iyon? Nais ko po sanang humingi sa inyo ng payo gaya ng ginawa ng aking ama noong siya'y nabubuhay pa. Nais ko po sanang magpatayo ng isang paralan at bilang pag-aalan na rin ito sa aking kasintahan. Matagal ko na pangarap yan. Pangarap na isang baliw at iisipin din ng mga tao na baliw kayo dahil humingi kayo ng payo sa pinagkamalang baliw na katulad ko. Naniniwala ako na mangyari ang aking plano na walang sagabal. Matutuloy ang inyong plano kung hihingi kayo ng tulong sa kura o kapitan. Totoo makapangyarihan ang kura, subalit hindi ako lubusan naniniwala sa mga mapang-abusong
lakas at kapangyarihan. Ang taong bayan ay naniniwala sa katuwiran at pamahalaang may mabuting hanggarin. Ang pamalahan ay walang ibang pinakinggan kundi ang kurang. Ang mga mamamayan ay patuloy na maging alipin ng pamahalaan hanggat hindi nito pinapakinggan ang mga Sa Espanya ay may malasakit sa Pilipinas. Kung may pagkakamali man sila, sinisikap nilang itama ang kanilang pagkakamali. Gumagawa sila ng paraan para mapabuti ang mga bayan na ang nanggaling na utos sa itaat na hindi patuloy pagdating sa ibaba. Ang yumukod o hindi yumukod sa may kapangyarihan, ang kapalit ay kapahamakan. Hindi ka pa ba naaaring mahalin ng sabay ang Espanya or ang aking bayan? Bakit ako yuyukod kung hindi kailangan? Bakit ako susuko kung kaya ko namang lumaban?